Si Benji ay isang tipikal na empleyado sa isang call center. Hindi naman sa mahirap, pero hindi rin masasabing yumayaman. Ang araw-araw niyang buhay ay umiikot sa paghawak ng telepono, pagsagot sa mga reklamo, at pag-inom ng 3 tasa ng kape bago magtanghali. Siya ay isang taong mapagkumbaba. Minsan ay medyo clumsy at may hilig sa mga biro na kung minsan ay nakakalimutan niyang hindi lahat ay nakakaintindi ng kanyang sense of humor. Isang araw, habang naghahanda siya para sa kanyang night shift, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang unknown number. Kadalasan, iniisip niyang scam na naman ito, kaya tinatamad na sinagot niya. "Hello?" sabi niya, na may halong pagod sa boses. "Benji de la Cruz?" Tanong ng isang babaeng boses, tila na sa kabilang linya ay isang tao na may dalang good news. "Opo, ako na. Sino po ito?" "Ako si Miss Anya Reyes, mula sa Globetrotting Adventures Inc., sabi ng babae. "Tinatawagan ka namin dahil napili ka sa aming espesyal na promo." Napataas ang kilay ni Benji. "Promo? Anong promo?" "Isang libreng biyahe sa Paris, France. Lahat kasama. Airfare, hotel, pagkain, at tours." Halos sumigaw na sabi ni Miss Anya. Napatulala si Benji. "Paris? Libre? Para hindi makatotohanan. Teka, Miss Reyes, sigurado po kayo? Baka nagkamali po kayo ng tawag. Baka yung kaapelyedo ko yung milyonaryo ang tinatawag nyo." Natawa si Miss Anya. "Hindi, Benji, ikaw talaga. Ikaw ang nanalo sa aming Unluckiest Man Alive contest. Ang pinaka-unlucky na tao na nag-enter, bibigyan namin ng 1 linggong swerte sa Paris." Napakamot sa ulo si Benji. Unluckiest man alive? Pero okay naman ako sa pagiging average ko. "Kaya nga, Benji, eto ng pagkakataon mong baguhin ang iyong kapalaran. Magiging lucky ka na. So, tutuloy ka ba?" Sa gitna ng kanyang pagkalito, naisip ni Benji. Bakit hindi? Ano namang mawawala? Tsaka, sino ba naman ang tatanggi sa libreng bakasyon sa Paris? Kahit pa may kasamang unlucky na titer, tila mas masaya pa rin ito kesa sa paulit-ulit niyang araw sa call center. "Sige po, Miss Reyes, sasama ako," sabi ni Benji na may halong kaba at excitement. "Magaling! Maghahanda na kami ng iyong mga dokumento. Magkikita tayo sa airport sa 1 linggo." At naputol na ang tawag. Naiwan si Benji na nakatitig sa telepono. Hindi makapaniwala. Ang kanyang buhay, na tila walang masyadong pagbabago, ay biglang nagkaroon ng isang napakalaking plot twist. At ang destinasyon? Paris. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin, pero sigurado siya magiging masaya ito. O baka naman magiging unlucky lang siya sa Paris? 1 linggo ang lumipas at narito na si Benji sa NAIA, dala-dala ang kanyang pinakamalaking maleta na puno ng mga damit na tila hindi naman bagay sa kanyang plano sa Paris. Polo t-shirt na may mga nakakatawang print at mga shorts. Si Miss Anya, na tila mas mukhang modelo kaysa sa isang travel agent, ay sumalubong sa kanya. "Benji, handa ka na ba?" Tanong ni Miss Anya na may malaking ngiti. Miss Anya, sigurado po ba kayo na ako yung napili? Baka po kasi wala akong dala na passport." Natawa si Miss Anya. "Huwag kang mag-alala, Benji. Lahat iyan ay inihanda na namin. Nandito na ang iyong ticket at passport. Ang kailangan mo lang ay ang iyong kagustuhan na maging maswerte." Habang papunta sila sa immigration, napansin ni Benji ang isang babaeng napakaganda. Nakasuot ng isang eleganteng pula na damit. Tila kinikilabutan siya. Nang magkasalubong sila sa hallway, aksidenteng nabangga ni Benji ang babae. "Nako, sorry po,"
sabi ni Benji habang tinutulungan niyang pulutin ang kanyang mga nahulog na gamit. Tingnan mo naman ang ginawa mo, sabi ng babae na tila naiinis. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Napansin ni Benji ang kanyang passport na nalaglag. Dali-dali niya itong kinuha. Naku, miss! Sorry talaga. Medyo distracted lang po ako. Distracted? Saan ka ba naglalaro? Sabi ng babae habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Mukhang hindi niya nagustuhan ang kanyang damit. Papuntang Paris po. Sabi ni Benji na pakiramdam niya ay lalong nagiging awkward. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Paris? Ako rin. Baka magkasalubong tayo doon. At umalis itong tila walang nangyari. Natawa na lang si Benji. Parang may deja vu ako, Miss Anya. Huwag mo nang isipin yan, Benji. Focus sa biyahe natin. Sabi ni Miss Anya na tila hindi narinig ang pag-uusapan nila. Sa immigration, nagkaroon ng problema. Mr. De La Cruz, hindi po tugma ang birth date sa inyong passport sa records namin, sabi ng immigration officer. Napasabunot sa ulo si Benji. Ha? Paano po nangyari yon? Baka kasi sa pagiging unlucky nyo, nagkamali sila sa pag-encode, sabi ni Miss Anya na halatang natatawa. Pagkatapos ng mahabang diskusyon at pagkapakita ng maraming IDs, pinayagan din si Benji na makapasok. Sa pagpasok pa lang sa departure area, parang sinasabi na ng kapalarang, Benji, eto na ang simula ng iyong ka-awkwardan sa Paris! Pagdating sa Paris, dala-dala ni Benji ang kanyang mga gamit na tila mas mabigat pa kaysa sa kanyang pag-asa. Nahanap nila ang kanilang hotel, isang maliit pero malinis na lugar sa isang medyo tahimik na bahagi ng lungsod. Ang kanyang kwarto ay simple, ngunit may malaking bintanang nakatanaw sa isang lumang gusali. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan niya ito, naroon ang babaeng nakilala niya sa airport na nakasuot ng ibang damit pero hindi pa rin nawawala ang kanyang ganda. Ikaw na naman? Sabi ni Benji na nagulat. Tayo na palang magkasama sa kwarto, sabi ng babae na tila parang wala lang sa kanyang pagkikita nila kanina. Ano? Magkasama sa kwarto? Sabi ni Benji na tila hindi makapaniwala. Hindi po ba sabi sa akin, solo ko to? Mukhang may mali sa booking, sabi ng babae na tila normal lang ang sitwasyon. Ako nga pala si Isabela. Baka kasi yung unlucky ka, kaya isinama ka nila sa isang lucky na babae para maging balanse. Napakamot sa ulo si Benji. Isabela? Benji nga pala. So, ibig sabihin kaming dalawang magkasama sa isang kwarto. Mukhang ganun na nga, sabi ni Isabela, na tila hindi naman naiinis. Hay nako, mukhang simula pa lang ng ating adventure sa Paris ay may mga awkward moments na agad. Sinubukan ni Benji na maging kalmado. Okay lang yan, Isabela. Siguro maging team tayo. 2 heads are better than 1, di ba? Ngumiti si Isabela. Sige, Benji, pero sana hindi ka masyadong mahilig sa istorbo. Kailangan ko ng tahimik na tulog para sa aking swerteng paglalakbay. Sa loob ng kwarto, ang awkwardness ay mas malakas pa kaysa sa amoy ng bagong pintura. Nagtinginan sila ng malagkit. Nagsimula na ang kanilang adventure sa Paris at tila mas marami pang mga nakakatawang sitwasyon ang kanilang mahaharap. Kinabukasan, nagpa siya sina Benji at Isabela na magsimula sa kanilang city tour.
Unang plano nila ay pumunta sa Eiffel Tower. Sumakay sila ng metro kung saan ang unang pagsubok ay ang pagbili ng tiket. Sige, ako na ang bibili, sabi ni Benji na may kumpiyansa. Dumiretso siya sa ticket booth. Paglabas niya, hawak niya ang 2 tiket. "Oh, galing mo, Benji!" sabi ni Isabella na tila impressed. Siyempre, sabi ni Benji na nakangiti. Paglingon niya sa tiket, napansin niya na ang nakasulat ay Louvre Museum, hindi Eiffel Tower. Napasabunot sa ulo si Benji. "Naku, Isabella, mukhang nagkamali na naman ako. Louvre ang nabili ko." Natawa si Isabella. "Talaga bang, Benji? Sigurado ka bang unlucky ka lang, hindi clueless?" "Teka lang, baka mas maganda nga yun. At least makakakita tayo ng Mona Lisa," sabi ni Benji na pilit na binabawi ang kanyang pagkakamali. Sa Louvre, ang kanilang paglalakbay ay puno ng mga nakakatuwang eksena. Habang tumitingin sila sa mga paintings, aksidenteng na ituro ni Benji ang isang painting at sinabing, "Uy, parang kamukha ni Tito Eddie?" na sinundan naman ng tawa ni Isabella. Sa gitna ng karamihan, habang nakatingin sila sa Mona Lisa, aksidenteng na itulak ni Benji ang isang tourist na dahilan para muntik na siyang matumba. "Naku, sorry po," sabi ni Benji, na pakiramdam niya ay gusto na lang siyang magtago sa ilalim ng lupa. Paglabas nila sa Louvre, napansin ni Benji na wala na ang kanyang cellphone. "Naku, nawala ko yung cellphone po," sabi niya na halatang natakaranta. Nagkatinginan sila ni Isabella. "Mukhang maswerte nga yung pagiging unluckiest mo, Benji. Sa unang araw pa lang, nawalan ka na agad ng gamit," sabi ni Isabella na tila masaya pa. "Okay lang yan, Benji. Kung ano ka man sa Pilipinas, baka mas lalo ka lang maging, kakaiba dito sa Paris," sabi ni Isabella na tila sinisikap na maging positibo. Natawa na lang si Benji. "Thanks, Isabella. Siguro nga, ang swerte ko lang ay ang pagkakaroon ng kasama na tulad mo." Dahil nawala ang cellphone ni Benji at dahil sa dami ng mga nakakatawang pangyayari, nagpasya si Isabella na ilibre siya ng hapunan sa isang medyo eleganteng restaurant. "Sige na, Benji, huwag ka na mag-alala sa cellphone. Bili na lang tayo ng bago pag-uwi. Ang importante, na-enjoy natin ang araw natin," sabi ni Isabella na may ngiti. Nagustuhan na ni Benji ang kanyang kasama. Sa kabila ng pagiging clumsy nito, mayroon itong pagiging kalmado at nakakatuwang paraan ng pagharap sa mga problema. Habang kumakain sila, nagkaroon ng kakaibang pag-uusap. "Alam mo, Benji," sabi ni Isabella, "nung una kitang nakilala, akala ko mahihirapan akong makasama ka. Akala ko puro ka lang masasakit na salita at kung ano-anong kalokohan ang gagawin mo. Oh, so akala mo pala wala akong silbi?" sabi ni Benji na nagbibiro. "Hindi naman sa ganon," sabi ni Isabella na tila nahihiya. "Pero kasi, iba ka sa mga lalaking nakilala ko. Parang totoo ka lang." Napadiretso ng upo si Benji. "Talaga? So, hindi ako nagpapanggap lang na malaki?" Ngumiti si Isabella. "Hindi ko alam, pero parang mas nagugustuhan ko na ang pagiging unlucky mo." Nagkatinginan sila ng malagkit. Ang atmosphere sa restaurant ay biglang nagbago mula sa masaya at nakakatuwa patungo sa mas malambing at romantiko. Naramdaman ni Benji ang panginginig. Ito na ba ang tinatawag na pagkahulog sa pag-ibig? "Isabella," sabi ni Benji na tila nahihirapang magsalita. "Alam mo, nung una kitang nakita sa airport,
na-amaze ako sa ganda mo. Pero nung nagkasama tayo, mas lalo akong na-amaze sa pagiging kalmado mo. Talaga? Sabi ni Isabela na halatang natutuwa. Oo, kaya siguro hindi ka lang swerte. Baka maswerte din ako na nakilala kita. Nagkatinginan sila ng ilang segundo at sa sandaling iyon, tila nagkaintindihan na sila. Ang pagiging mataray ni Isabela ay napalitan na ng lambing at ang pagiging clumsy ni Benji ay tila naging isang bagay na nakakatuwa at nakakagiliw. Kinabukasan, nagpasya silang bisitahin ang Palace of Versailles. Ang plano ay maging mas maayos ang lahat. Pero sa mundo ni Benji, ang maayos ay kadalasang may kasamang kakaibang pagsubok. Habang sila ay papunta doon, nasakyan nila ang isang bus. Sa dami ng turista, nagkaroon ng kakaibang insidente. Aksidenteng nadulas si Benji habang naglalakad sa aisle at ang kanyang paa ay nasabit sa bag ng isang pasahero. Dahil dito, biglang nahulog ang lahat ng daladalang pagkain ng pasahero kasama na ang kanyang baget na tila mas malaki pa sa ulo niya. Aray ko! Ano ba? Sigaw ng pasahero na tila nagalit. Napasabunot sa ulo si Benji. Naku, sorry po, hindi ko po sinasadya. Nagtinginan sila ni Isabela. Nakikita ni Benji ang ngiti sa gilid ng labi ni Isabela, pero alam niyang pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Sa Versailles, habang naglalakad sila sa magandang hardin, napansin ni Benji ang isang lalaki na tila nakatingin sa kanila ng matagal. Naramdaman niyang pamilyar ang mukha nito. Isabela, sabi ni Benji na may pag-aalangan. Parang kilala ko yung lalaki na yun. Tumingin si Isabela sa direksyon na tinuturo ni Benji. Sino? Yung naka-red na damit? Nagulat si Benji. Oo, siya nga. Siya yung lalaki na nakita ko sa airport nung nabangga ko yung babae. Baka siya yung tunay na nanalo sa contest. Natawa si Isabela. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Benji. Baka nagkataon lang. Ngunit, habang sila ay papalayo, nakita nila ang lalaki na papalapit sa kanila. Lumapit ito kay Benji at tila may daladalang isang malaking sobre. Mr. De La Cruz? Sabi ng lalaki na tila may hawak na malaking balita. Ako si Mr. David Santos mula sa Globe-Trotting Adventures, Inc. Ikaw ang nanalo sa aming Most Memorable Traveler Contest. Napakunot ang noo ni Benji. Pero, sabi ni Miss Anya, ako yung nanalo sa Unluckiest Man Alive. Oo, sabi ni Mr. Santos na tila naguguluhan. May 2 contest pala kaming ginawa at ikaw, Benji, nanalo ka sa 2. Napasabunot sa ulo si Benji. Natawa na lang si Isabela. Tilang ang kanyang pagiging unlucky ay nagbigay sa kanya ng luck sa ibang paraan. Dala-dala ni Benji ang 2 sobre mula kay Mr. Santos. Ang isa ay para sa kanyang pagiging unluckiest man, kung saan nakalagay ang voucher para sa isa pang libreng biyahe. At ang isa pa ay para sa kanyang pagiging most memorable traveler, kung saan may kasamang personalized na souvenir. So, ibig sabihin, ako na ngayon ng lucky traveler? Tanong ni Benji na may halong pagkabaliw. Gumiti si Isabela. Mukhang ganun na nga, Benji. Ang iyong pagiging unlucky ay naging lucky para sa'yo. Sa huling araw nila sa Paris, nagpasya silang bumalik sa Eiffel Tower. Ngayon, ang pag-akyat nila ay hindi na puno ng pagkalito, kundi puno ng saya at pagmamahalan. Sa tuktok ng Eiffel Tower, habang pinagmamasdan ng buong Paris, tumingin si Benji kay Isabela. Isabela,
Sabi ni Benji na tila may malaking sasabihin. Alam mo, nung unang araw, hindi ko akalain na magiging ganito tayo. Ang aking pagiging unlucky ay parang naging kapalaran ko na rin ng makilala ka. Gumiti si Isabella. Alam mo, Benji, nung una kitang nakilala, akala ko ang dami nating problema. Pero sa bawat problema, nagiging mas masaya tayo. Kaya naman, sabi ni Benji na kumuha ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito sing-sing, kundi isang maliit na Parisian charm bracelet na binili niya sa isang tindahan kanina. Isabella, alam ko na hindi pa tayo ganun katagal magkakilala pero gusto ko sanang maging partner tayo sa mas marami pang adventures. Gusto ko sanang ligawan ka. Napakalaking ngiti ni Isabella. Benji, hindi ko inaasahan yan pero oo, gusto ko rin yan. Nagyakapan sila sa tuktok ng Eiffel Tower na tila ang mundo ay sa kanila na. Ang kanilang kakaibang biyahe sa Paris ay nagtapos hindi sa pagiging unlucky, kundi sa isang bagong simula ng isang pagmamahalan.